Mga kabayan, naging emosyonal ang netizen at mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte matapos magbigay ng pinakalitis update ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon at pinagdadaan ng pagsubok ng dating Pangulo. Ayon kasi kay BP Sara, masyado nang namamayat ang kanyang ama at halos wala ng ganang kumain. Maliban dyan, nagbigay din aniya ang kanyang ama ng huling habilin kung sakaling siya ay papanaw habang nakakulong sa International Criminal Court o ICC dyan po sa The Hague, Netherlands. Nabanggit ng mama ko na skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all, no? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya, pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Oh, yeah, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Sa pagpapatuloy ng interview, natanong din kay BP Sara kung anong plano ni FPRRD at ng kanyang may bahay na si Hanilet Abansenya matapos mag-trending kamakailan ang pagbebenta ng kanilang bahay sa Doña Luisa Village dyan po sa Davao City. Sabi ni BP Sara, depende sa mapagkakasunduan ng dalawa kung ibebenta ni Abansenya ang kanyang share sa kanilang property. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, iniisip niya kung saan titira si Tatay Digong kung sakaling umuwi na siya ng bansa. Kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD, and so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share, pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD, and depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa, ni Hanilet at ni President Duterte, kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siya ng Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Samantala, isusulong ni Senator Ruben Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ang isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court o ICC. Maliban dyan, hinihiling din ng kampo ni dating Pangulong Duterte na isama sa kaso sa International Criminal Court o ICC ang mga natuklasan sa investigasyon ng komite ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakasaad ito sa 10 pahinang dokumento sa Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan na isaalang-alang ang ulat bilang bahagi ng tugon sa pagtutol ng prosekusyon sa hiling na pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa, paggalang sa ating soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. At sa iba pang mga balita, tukoy na di umano ang may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake sa Batangas kung saan dinadala ang mga labi ng ating mga kababayan sa bungero para doon itapon. Ito ay ibinunyag ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Boy Remulla
kung saan ay nakatakda sa linggo ang gagawing pagsisid at paghahanap sa sinasabing mga missing sabongeros na nauna ng ibinunyag ng whistleblower na si Dondon o Julie Patidungan. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mayroon pa silang hinihintay na ibang detalye para sa gagawing exploratory dive sa Taal Lake. Kinakailangan pang maipamapa at ma-schedule ang mga gagamitin equipment mula naman sa Japanese government. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na yata pinapatay yung mga karamihan dyan. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. At some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa huling habilin ni Tatay Digong na wag na siyang iuwi sa bansa at doon na lang sa i-cremate sa ICC sa Netherlands kung sakaling pumaraw na ang dating Pangulo ng bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nais umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa the Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang nasa International Criminal Court o ICC. Ito anya ang naging habilin ni FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Wala umanong dapat ipag-alala sa kalusugan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa International Criminal Court sa the Netherlands. Ito ang naging pahayag ng Malacanang. Base na rin umano sa narinig nilang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Kinundi na naman ng mga kongresista ang pagtawag ng witch hunt sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na sabihin ni Senator Juan Miguel Zubiri na isang witch hunt ang impeachment case. Maging ang palasyo naglabas na rin ng pahayag kaugnay sa issue. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality. That's a very unfortunate comment. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Maaring umabot sa 15 o 16 na mga senador ang pabor para maging Senate President ulit. Sa 20th Congress, si Senator Francis C. Escudero ayon kay Senator J.V. Ejercito. Bagaman hindi pa matiyak ni Senator Ejercito ang bilang pero posibleng umabot na nga ang supermajority na pabor sa liderato ng Senate President Escudero. Paliwanag ng mambabatas, buwan pa lamang ng Hunyo, nagsimula na silang patirmahin sa isang resolusyon bagamat hindi na nito kinumpirma kung sino ang lumapit sa kanya. Lalabasan niya ang naturang resolusyon kapag nagbukas na ang sesyon ng Kongreso sa July 28. Definitely more than 13, baka 15 or 16
estimate ko lang. I do not have any idea. But Natukoy na ng Department of Justice ang sinasabing may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake kung saan dinadala umano ang mga sabongero bago patayin. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mayroon pa silang hinihintay na ibang detalye para sa gagawing exploratory dive sa Taal Lake. Kinakailangan pang maipamapa at ma-schedule ang mga gagamitin equipment mula naman sa Japanese government. Bukod sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, sinabi ni Secretary Remulla na tutulong din ang Mines and Geosciences Bureau o MGB gamit ang kanilang sonar equipment sa paghahanap sa mga sabongero. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na yata pinapatay yung mga karamihan dyan. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. At some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdala? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, kinupit namin. Pinahiram kami ng guarda ng nail cutter. Kuko. And then he spent time yung para hindi siya hait. Sound niya na Alvin. Para siya na-file. Oh, yes. Spent time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. Oo. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD, diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba ho siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong kailan ni Mama.
Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nag-CeraVe baby. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nag-ultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture parang dyan, may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano? Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinafailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Ma'am, nag-ask rin ako kay opinion ni Congressman Colong. Sa inyo po, opinion lang po sa bahay ni tatay sa bakit po opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD, and so it is ang status nun is co-ownership.
Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa, ni Hanilet at ni President Duterte, kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siya ng Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw siya sa kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Pulong says. Oo, may nabanggit si Mama na na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya. Well, sana, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Pabuhay po kayo, VP. Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon po ata yun sa interview ni Atty. Manny na skin and bones na po yung itsura po ngayon ni former President. Meron po ba itong parang medical condition or para meron po ba binanggit yung mga doktor dun sa loob ng kulungan kung ano po yung condition or kung meron nga po bang condition si former President at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po nakakulong dito sa PCC? Oo, nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all, no. Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posibleng yung una-una loss of appetite dahil nga hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya kasi diabetic si Pangulong Duterte. Isa pa rin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12 or naibigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Atty. Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang niyo dito sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi kakapasok lang nung lawyer, no? Tsaka yung assistant niya doon sa loob na yon. So malamang papag-usapan nila yon sa case. Meron po kayong access din sa document? Nakita po wala. Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have... I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge doon sa kanya sa loob.